bakit nga ba natin ginawa itong podcast In ito? the Or, first place, no? yes, bakit nga ba The Negosyante Live? Statistically, 90% ng mga bagong business, Oo. especially mga bagong business, nag-failed in the first 1 to 5 years. Yes. Imagine that. Podcast marketing. I don't know kung anong tawag. May tawag na ba talaga sa ganito? Podcast marketing. Okay. Sa podcast is personal branding. Yan. Oo. Diba? You create value sa audience mo or sa target buyers mo through this type of conversation or podcasting. Naririnig nila how you talk. Nakikita nila yung itsura mo sa camera. Yeah. Nalalaman nila kung ano ba talaga ang mabe-benefit nila through your service or product na pinopromote mo. Hindi ba? So, ang laki rin dulot ng podcast din talaga sa marketing is a good marketing idea for me. Yes. Na dapat ginagawa rin ng mga negosyante natin now. Another benefit ng podcasting sa business. Kaya sinama na natin yung usapang podcasting dito sa ating first episode. Kumbaga parang ito na yung unang knowledge na sinishare natin sa ating mga viewers. Bakit? So, podcasting, pag ginamit mo siyang marketing, sabi mo kanina, personal brand. Especially if yung negosyo mo is service. Yeah. Dapat dyan, nagbibuild ka ng trust. Okay? Kaso, as a business owner, ikaw yung face ng company, pero ikaw din yung nagmamanage ng negosyo mo. So, wala kang time. Wala. Ang kagandahan ng podcast kasi, mag-shoot ka lang ng 1 oras sa 1 linggo, content mo na yun for the whole week. Yeah. So, imagine, kung mag-dedicate ka ng at least like 4 hours sa isang araw, like 4 hours, makagawa ka ng 4 na episode. Okay. Doon sa 4 episode na episode na yun, pwede mo siyang i-repurpose, padamihin mo siya, mag-pull out ka ng mga highlights, mag-reels. Tama. Magiging siyang 1 month worth of content. Tama. Agree. Di ba? Naisip ko yan nung bigla kaming kinuha ng Jollibee sa podcast episode nila. So kami yung nag-setup. Naisip ko, yung podcast episode na ginawa nila, para siyang podcast. Nag-usap lang, kwentuhan, organic. Pero, hindi mo napapansin, nagpo-promote sila ng kape. Yung mga bago nilang kape. Okay. So, that time, parang nag-ano yung utak ko, na dito na talaga papunta yung future ng marketing sa podcasting. And, nakikita mo naman ngayon, nagsusulputan ng mga podcast. Correct. Oo. Itong podcast na to, guys, ginawa kasi namin to para sa mga young entrepreneurs, mga current entrepreneurs, hindi na sa mga bata o kahit anong edad din naman, mga bago, mga gustong mag-start to be an entrepreneur, at sa mga taong gusto rin pasukin yung entrepreneurship. Yes. So ito ang aming first and new episode dito sa gagawin namin podcast, and this is The Negosyante Live. Welcome sa lahat ng ating tagapanood. So ito ang aming first and new episode dito sa gagawin namin podcast, and this is The Negosyante Live. Okay. So una, syempre, magpapakilala muna kami kung sino nga ba kami. Ba't nyo nga ba kami papanoorin at bakit nyo nga ba susubaybayan itong podcast series natin. So guys, ako nga pala si Angelo Juanillo at ito ang aking partner na si Jet Mariano. So kami ang magiging episode 1 or episode 00, ano bang gagawin natin dito? Episode 00, episode 1. Episode 00. Oh, episode 00. Mga host muna yung bida dito. Oo, kami naman muna kasi mamaya sa mga susunod na episodes, hindi nyo na kami makita. Oo, puro guest na yung Puro bida. Guest, yes. So una, sisimulan muna natin, bakit nga ba natin ginawa itong podcast In nito? the first place, no? Yes, bakit nga ba The Negosyante Live? Okay, so in my insight, so itong podcast na to, guys, ginawa kasi namin to para sa
mga young entrepreneurs, Mhm. mga current entrepreneurs, Yeah. hindi na sa mga bata o kahit anong edad din naman, Yes. mga bago, mga gustong mag-start to be an entrepreneur, at sa mga taong gusto rin pasukin yung entrepreneurship. Yes. Diba? Ano bang masasabi mo doon, Kuya Jeff? Kuya Je. So, tama yun, no? Ginawa natin tong, kasi tayo mismo mga negosyante, Yeah, alam natin yung hirap ng pagnenegosyo. correct. Statistically, Mm-mm. 90% ng mga bagong business, Oo. especially mga bagong business, nag-failed in the first 1 to 5 years. Yes. Imagine that. Tingin ko, brother, ang pakilala din natin, no? So, syempre, bakit nga ba natin didigas? Ba't natin alam tong mga statistics na to about negosyo? Yeah. Ba't namin pag-uusapan to? Sino nga ba, ano nga ba ginagawa sa buhay? Bakit etong mga viewers na to, bakit nga ba tayo dapat pakinggan dito? Yes. Okay. So, sino gusto mo magsabi? Umpisahan mo na, Ako brother. na, mag-iimpisa na ako. Syempre, ako na nagsasalita. Ako na ito. So, ako guys, dito ako nakatira sa Pampanga. So, before I enter entrepreneurship, ako isang sales engineer for 9 years. So, tagal na ako nagbebenta ng kung ano-ano in terms of engineering industry. So, nagbebenta ako sa mga power plants, sa mga kung ano-ano. So, I've been 9 years in that field. So, after graduation ko, hindi ako, isa akong marine engineer, hindi ako pumasa eh. Kumbaga, hindi ako pinalad na ma-pursue yung dream na pinag-aralan ko. And then, ayun, trabaho ko. Punta ako sa sales engineering. Ayun, 9 years. Hanggang sa, sabi ko, makita ko yung, sabi ko, alam ko meron pa akong ibubuga. Meron pa akong kayang gawin. So, yun, pinasok ko ang entrepreneurship. Ngayon, ang ginagawa ko, guys, I'm into a garments industry. Napakalapit, di ba? Napakalapit. From mechanical engineering, tapos pupuntaan ng tahian. Lapit. So, yun, sobrang lapit lang. So, yun, nasa garments industry na ako for since 2021 up to now. Gumagawa kami ng mga clothing line, menswear, so more on streetwear and menswear. Tulad din ng typical na mga suot ko ngayon. So, yun. Yun, no? So, brief lang yung mga sasabihin natin ngayon, no? Yes. So, kasi sa next episode natin, mas magdi-deep dive tayo kung ano ba yung mga challenges natin Correct. sa pagnenegosyo. Agree. Okay? Yeah. So, ako naman, siguro, college pa lang nagnenegosyo na ako. Uy. Buy and sell, ganyan. And then, maraming failures sa business. May mga nag-failed na business. And yung mga failures na yun, tinuturo ko sa mga business owners para ma-avoid nila. Okay? And then, tinuturo ko naman ano yung mga pwede nilang gawin when it comes to marketing. So, napunta ako sa marketing naman nung naging video editor ako. Oh, okay. So, nung nag-fail yung mga business, at more of that sa mga next episode, bakit? May nakita akong opportunity which is video editing. Tapos, ayun, pinurso ko. Within 6 months, nagulat ako sa kitaan. And, ayun, nag-umpisa doon, nag-start sa video editing, napunta sa social media management, Facebook ads, which is parehas nating favorite. Yeah. Yeah. Ayun, so yun yung ginagawa ko ngayon. I'm a freelance chief marketing officer aside from being a podcast producer. Okay. Yun yung background natin. Small siguro small background lang namin kasi sa mga susunod na episode anoyin natin yan i-discuss namin individually kung ano nga ba yung full background namin in terms of businesses. Yeah. Anyway, so summary, garments. Yeah, garments industry ako. And me is marketing agency. Yeah. So paano nga ba bakit nga ba nag-partnership nga tayo dito, di ba? Oo. Magkakilala ba tayo? Actually guys, ito small story lang. So si Sir Jet kasi nag-aaral ako. So since sobrang hilig ko talaga makinig ng podcast. Sobrang hilig ko talaga makinig kasi nga ang dami kong napupulot na aral or mga stories, di ba? So nag-enroll ako ng lesson ni Sir Jet sa about how to be a podcast producer. And then yun,
nakita namin yung parehas naming passion. Yun, kakilala kami. Nakita niya siguro din yung passion mo. Oo, yung passion ko at hilig ko talaga. Kaya, yun, ginawa rin namin tong Negosyante Life. Tama ba? Yes. So, ayun, ako yung unang nag-put up ng podcast studio dito sa Pampanga. Correct. So, naisip ko yon and then gusto kong turuan mag-podcast yung mga taga Pampanga. And you are one of the first batch students. Yun. Tapos, syempre, sa negosyo, ako mas gusto ko yung may partner, business partner. Naman. Correct. Especially if parehas kayo nung passion and yung skills nyo nag-a-align dun sa business. So, ayun, kinausap ko siya na maging partner dito sa podcast studio. First is because alam ko na podcasting can help businesses. Agree. Sa marketing. Agree. Di ba? Naisip ko yan nung bigla kaming kinuha ng Jollibee. Sa podcast episode nila. So, kami yung nag-setup. Naisip ko. Pero, ano ka na neto? Nag-start ka na neto? Nag-start na akong from video editing, na ako, podcast production na ako. Okay. Nagta-transition na ako. So, yung podcast episode na ginawa nila, para siyang podcast na nag-usap lang, kwentuhan, organic. Pero, hindi mo napapansin, nagpo-promote sila ng kape. Yung mga bago nilang kape. Okay. So, that time, parang yung utak ko na dito na talaga papunta yung future ng marketing sa podcasting. And, nakikita mo naman ngayon, nagsusulputan ng mga podcast. Correct. Dati yung mga podcast din na napapanood ko, sobrang bilang lang dito sa Philippines na nagpa-podcast. Tapos, mostly nakikita ko yung podcast more on in Western, sa mga Western countries. Diba? Tapos, nakikita ko yung way of selling nila. Diba? Yes, hindi sila nagbebenta, pero alam mo yun, magkakaroon kayo ng conversation. Yes. Nakikinig yung tao. Mahilig tayo mag-short reels mag-short videos and reels. Tapos, nagmagawa sila ng podcast na, ang galing. Nagkukwentuhan lang sila. Pero bakit lang curious ako kung ano yung pinagkukwentuhan nila? Let's say they're talking about service or certain product. Pero bakit gano'n? Nagiging interested ako kung ano yung pinagkukwentuhan. So after nang mapanood ko siguro yung short video, sabi, sinerch ko yung product na, paano ba pinag-uusapan nila? Okay. So parang nagkakaroon ng interest yung tao through your podcast. Yes. Kasi nakikita ko ngayong era, parang sabi ko nga, di ba? Tapos na yung era na hard selling. Hard selling way. Parang hard selling way is parang, halika na, bili ka na netong produkto namin, masarap to. Yes. Matibay to. Masarap to. Maninamnam, hindi tinipid. Parang gano'n. That's hard selling way. Bili na kayo, murang-mura lang. That's a hard selling way. Pero, kaya ginawa din namin to para mahikayat din yung ibang maging aware yung mga negosyante na may ganitong platform na pwede nilang gamitin sa kanilang negosyo. Agree. Diba? Oo. Na ito, konti pa lang gumagawa. Iba kasi sa Philippines kapag unique ka. Yes. Kapag unique ang ginagawa mong paraan ng pagbebenta, mas maraming engagement ang nakukuha mo sa business mo. Diba? And parang na yung mga tao, allergic na sila dun sa mga traditional na pagbebenta. Correct. So, kung papanoorin mo yung mga magagaling na salesman ngayon, ang ginagawa nila is, they build trust. Agree. Kukunin mo nila yung trust ng customer. So, sa podcasting, pag may podcast ka, yung tao, manunood siya sa'yo ng mahaba eh. So, parang, after niyang mapanood yung mga 7 episode mo, that customer, client, potential client is may connection na kayo ng mga 7 hours na. Yeah. Parang statistically, pag meron ka nung ganong connection sa isang tao, parang may na-build na trust and madali na lang magbenta. Correct. Madali mo na siyang mapa-approve sa lahat ng sasabihin mo. And one more thing, sa pinakamahalaga ng dulot din ng podcasting. Podcast marketing. I don't know kung anong tawag. May tawag na ba talaga sa ganito? Podcast marketing. Okay. Sa podcast is personal branding. Yan. Diba? You create value sa audience mo or sa target buyers mo through
this type of conversation or podcasting. Mhm. Naririnig nila how you talk. Mhm. Nakikita nila yung itsura mo sa camera. Yeah. Nalalaman nila kung ano ba talaga ang mabe-benefit nila through your service or product na pinopromote mo. Hindi ba? So, ang laki ring dulot ng podcast din talaga sa, alam mo yun, sa marketing, is a good marketing idea for me Yes. na dapat ginagawa rin ng mga negosyante na now. Tama. Oo. And bukod doon na kaya natin nagtayo tayo ng podcast studio para ma-introduce yung mga business owners sa podcasting. And the second is, ginawa natin tong Negosyante Life para naman yung mga business owners is makita na nila yung mga mistakes ng mga ibang successful business owners. Correct. Diba? So, yun nga, may mga itong podcast series natin, meron tayong mga i-invite na mga negosyante or kung sinong mga available na business owner. Try natin silang istorbohin. Basta, kunin na natin yung konting panahon nila. So, any type of business, coffee shop man yan, milk tea, clothing, or you are into real estate, ano pa ba? Nasa car dealership ka ba? Insurance, kahit ano. Yeah. Diba? So, ito i-create namin tong Negosyante Life is for you guys na magkaroon din ng, or may mapulot kayong learning dito sa mga magiging guest namin or sa amin, sa talks namin dito, may mapupulot kayo. Alam nyo guys, napakalaking tulong din ng internet talaga ngayon sa pagbe-business. First, for me, sa pagdinegosyo, tas nakikinig ka ng mga gantong series or mga stories ng mga negosyante, nalilesen yung errors mo eh. Totoo. Diba? For example, kung ako gusto ko magtayo ng coffee shop, tapos nagkaroon ng isang podcast or sharing ang isang businessman, tapos matagumpay siyang, alam mo, sa coffee shop, may share niya yung mga don'ts and do's, diba? Yung mga errors niya, paano niya sinusunan, diba? Sa akin guys, sa 4 years kong sa garments industry, napakamahal matuto. Yeah. Kahit ano bang sa marketing din ba? Ikaw doon nagsisimula ka ba? Ang dami mo rin bang errors mo? Yeah. And may one time may pinuntahan akong workshop. Yung diniscuss nila doon. Nag-i-invest ka sa workshop? Nag-i-invest talaga ako sa mga workshop kasi kailangan updated tayo. Okay? Correct. And yun nga, kailangan natin malaman yung mga bagay-bagay to avoid mistakes. So ito na nga. So one time, nag-attend ako ng business workshop. Doon sa workshop na yun, diniscuss nung speaker about expanding. So, mag-invest ka daw sa sarili mo muna. Okay, tama. Huwag yung sa negosyo mo, halimbawa, padamihin yung branches mo. Kasi minsan, hindi mo napapansin, baka kayabangan lang yun eh. Para mapakita na marami kang branch, ganyan, okay? So, kung saan ang narinig ko lang yun before dati nung nagninegosyo ako, hindi siguro nag-fail yung business ko, which is Monster Crave. So, ang failure ko dun is nag-expand ako ng sobrang bilis. So, kung nalaman ko lang sana agad yung sinabi ng speaker na yun, na-avoid ko yung mistakes niya. Kaya ganun ako ka-passionate dito sa Negosyante Life. Correct. And one more thing, na nag-i-invest ka rin dun sa ano yun? Nag-i-invest ka sa learnings. One more thing na nag-i-invest ka doon sa may learnings and workshops mo. Alam mo yung pinapalakas mo yung foundation mo sa sarili. Yeah. Ang business kasi, for me, ang pinaka-foundation yan o pinaka-haligi talaga yan, parang sa bahay, poste yan, is yung may-ari syempre, sarili mo. Pag hindi mo pinalakas yung isip, puso mo, lahat, pwede kang talunin ng emotion mo. Yeah. 'Di ba? Hindi lang naman sa negosyo, hindi lang naman about pera ang ang nagiging problema. Minsan, kalaban mo emotion mo. Oo. Ang pinakamalaking kalaban mo dito sarili mo. And your dreams, syempre. 'Di ba? So, that's why ito yung mga ilang mga bagay din na matututunan nyo dito sa Negosyante Life. Kaya, alam mo yun, ini-invite din namin talaga ang mga sino magiging interested. Mag-subscribe sila. Yeah, subscribe kayo.
follow nyo to guys, no? Itong page na to. Marami kayong mapupulot dito. Yeah. Magre-release tayo siguro ng 1 episode per week. Yeah. Try Pwede natin. yan. Oo naman. Oo, try natin yan. Oo. At ito na nga. So, another benefit ng podcasting sa business. No? Kaya sinama na natin yung usapang podcasting dito sa ating first episode. Kumbaga parang ito na yung unang knowledge na sinishare natin sa ating mga viewers. No? Agree. Bakit? So, podcasting, pag ginamit mo siyang marketing, sabi mo kanina, personal brand. Especially if yung negosyo mo is service. Yeah. Dapat dyan, nagbibuild ka ng trust. Okay? Correct. Kaso, as a business owner, ikaw yung face ng company, pero ikaw din yung nagmamanage ng negosyo mo. So, wala kang time. Wala. Ang kagandahan ng podcast kasi, mag-shoot ka lang ng 1 oras sa 1 linggo, content mo na yun for the whole week. Whole week. Yeah. So, imagine, kung mag-dedicate ka ng at least like 4 hours sa 1 araw, like 4 hours, makagawa ka ng 4 na episode. Okay. Doon sa 4 episode na episode na yun, pwede mo siyang i-repurpose, padamihin mo siya, mag-pull out ka ng mga highlights, mga reels. Okay, tama. Magiging siyang 1 month worth of content. Or, pwede rin namang, kung limited time mo, meron kang 1 hour per week. Yeah. Diba? Imagine mo guys, maglalaan kayo ng 1 hour per week for the podcast. Tapos, meron ka ng 7, ay, tama ba yun? Tama, yeah. Pwede ka makapag-create ng 7 shorts or 7 reels na pwede mong i-post. Yun yung minimum. Kasi Kasi ako, na-try ko, sa Beautiful Setbacks na episode namin, podcast, 1 episode, nakagawa ko ng 30 reels. Pwede. 1 month worth of content. Imagine mo, that's regular, magiging, meron kang 1 hour lang nilaan. Yeah. Or let's say 1 hour or hanggang maximum of 3 hours na nilaan mo, meron ka nang pwedeng makontent for the 1 month. Yeah. 1 diba? month worth of content. So, kasi ngayon, ang way nakikita kong pinakamagandang strategy ngayon sa marketing is storytelling eh. Yeah. Tapos yung sa era talaga ng hard selling na no? Na pagandahan ng doon pa rin yung pagandahan ng graphics, pagandahan ng style. Pero ito storytelling isa sa pinakamagandang way of selling talaga for me. Selling kung nagsisell ka ng services mo, nagbebenta ka ng product or anything, 'di ba? Life insurance or applicable siya sa lahat. At saka ito kung gusto mong mag-direct sell, okay to. Okay 'yon. Dagdagan mo ng ganitong content. Bakit? So halimbawa, ginagawa namin sa sa agency. So direct yung video na or image lang ginagamit namin sa ads. Tapos, syempre, pag nakita ng tao 'yon, oy, nagbebenta ng ganito. Titignan nila ngayon yung page mo. Okay, tama. Kung wala kang content doon, bibili ba yan? Baka mag-iisip ba yan? Baka bogus lang to. Sino ba to? Ba't ako maniniwala dito sa picture na nakita ko? Pero kung meron kang, may podcast ka, and this is the reality, no? Nakikita namin yung success rate ng mga client namin na may nag-consistently posting talking heads. Nagsasalita lang sila. Pero makikita mo consistent kahit walang views. Kasi tingin ko, no? And sobrang ganda ng performance ng ads nila compared dun sa iba na pare-pares lang naman targeting. Correct. Pare-pares lang image. Pero bakit sa kanila nagpe-perform? Yeah. Kasi ang kahibahan na nakita ko, kasi nag-audit ako eh. Anong meron to? Nawala to. Yeah. Nakita ko yung company na nagpe-perform is consistently posting sila ng mga talking heads. Mga parang podcast. Yeah. So, tingin ko, nakukuha nila yung trust ng tao. Yeah. And doon sila nag-i-invest sa company na to. Correct. Kasi, ayun nga nasubaybayan ng mga audience mo yung story nung product na gusto nila or service na gusto nilang i-purchase. Yeah. Actually, hindi lang yun eh. Pwede mangyari na kahit hindi sobrang interesado nung audience mo, pero pinapakinggan ka. Yeah. Pwedeng dumating yung time na magiging kailangan niya rin yung service mo at ikaw lang ang may isip niya. Yes. Kasi puro mukha mo yung nasa Facebook niya. Oo. Hindi. Actually, kaya din ako tiwala or bakit din ako
napa-agree din sa ganitong type of podcast, itong Negosyante Life. Kasi patunayan ko rin ang podcast ay nakapaalang tulong sa akin. Kung mabivisit nyo guys ang channel ko, The Local Deep Dive. So may mga podcast din ako doon about mga clothing brand owners na mga businessman. Hindi ganun karami yung comments, yes. Pero yung views ko, hindi rin ganun kalaki, pero pwede na. Pero ako guys, napatunayan ko na tumaas yung sales ko. Wow. Tumaas yung sales ko ng 20 up to 45%. Simula nung ginawa ko yun. I swear. Visit nyo guys, kung di ako nagsisinungaling. Visit nyo guys. So, makikita nyo meron akong konting episode doon. Tatatlong episode pa lang ata yun, pero naki-increase niya yung sales ko ng 20 to 45%. I swear to God. Grabe, no? Oo. So, tingin ko, kung sa akin, nangyari yun. Papayag ba? Siyempre, di kayo papayag kayo mga negosyante na hindi rin mangyari sa inyo yun. Diba? So, I encourage you guys na try nyo rin tong new way of strategy. Yeah. Diba? Ganon siya. So, ayun guys, iniimbitahan namin kayo na i-subscribe or follow nyo itong page na to. Abangan nyo, tambayanan nyo lahat ng magiging guest namin dito. Magkakaroon kami ng mga weekly. Subukan namin magkaroon kami ng weekly uploads para meron kayo nasusubaybayan dito sa page namin sa Negosyante Life. Yeah, bigyan natin sila ng trailer. Ano ba yung aabangan nila sa story mo? Ayan. So, sa episode 1, ako muna. No? Okay. So, aabangan nyo guys yung how I started. So, abangan nyo guys din kung from, ano mo yun, school failures, and then work failures, and papunta tayo sa business failures, kung paano ko na-solve. Gets? So, syempre, negosyante tayo. Pag may failure, kailangan, or meron tayong error, kailangan may solution. Yan. Kung paano nga ba, paano ko na-solusyonan yun, at paano ako na-arating sa, hindi ganun kayaman, pero paano tayo na-arating sa medyo komportableng buhay. Yun. Diba? Yeah. Sa akin naman, siguro abangan nila sa akin yung yung mga audience natin na lahat ng nakikita nilang opportunities, ginagrab nila. Yeah. Grabe yan. O syempre, ang Pilipino kasi, kahit anong meron dyan, susunggaban yan eh. Pero minsan magda-doubt ka kasi, what if, halimbawa, kung tinuloy ko na lang ang pag-aaral ko, hindi ko ginrab tong ganitong opportunity, ano kaya yung mangyayari sa akin? Mga ganong bagay. So, yun yung maaabangan nila sa aking story. So, yan. Marami kayong aabangan, guys. So, umpisa muna namin sa aming sarili. Gusto ko makilala nyo muna kami. Yes. Kung bakit nga ba namin to ginagawa. For you, na magtiwala rin, syempre. Magtiwala rin ba sa dalawang Oo, 'di ba? Ayun naman namin nakikinig kayo. Sino ba naman tong dalawang taong to? Ba't to nga ba pakikinggan to? Di ko naman nakikita to sa internet. Tapos ngayon biglang susulpok sa feed ko, ganyan. So, yeah, syempre papakilala kami ng maayos sa inyo. At syempre, aside from that, gusto namin talagang masubaybayan yung tong page kasi for you guys na mga nagpa-plan na maging business negosyante. Yeah. Alright. So, pasalamatan natin ang ating sponsor sa studio, Get Viral Podcast Studio, located dito sa Pandan, Angeles City. Yan. So, kung gusto nyo guys na mag-shoot ng inyong podcast or gusto nyo magkaroon ng podcast marketing, try nyo yung Get Viral Podcast Studio dito sa May Angeles. Kontakin nyo kami, pwede kami mag-send sa inyo ng mga packages namin or ano yung mga pwede namin maitulong sa inyo. So, marami kaming klaseng packages doon. Pwede tayo magsimulang, meron tayong beginners packages. Yeah. Meron tayong mga package na kung gusto nyo from scratch, yung wala kang gagawin, uupo ka na lang. Magsasalita ka na lang. Gusto mo pati script. Lahat. Gusto mo pati host. Diba? Basta uupo ka na lang. Uupo ka na lang, magsasalita ka na lang. Lahat gagawin na sa'yo. Mga ganong klaseng service. Yeah. So, yun. Get Viral Podcast Studio, guys. Pandan, Angeles. So, that's it for our episode 00. Okay. Thank you, guys. Thank you.